May mga araw na parang ordinaryo lamang, ngunit sa isang iglap, nagiging espesyal ang bawat sandali. Ganito ang nangyari noong Nobyembre 26, 2025 sa Wang Fu Court sa Taipo, Hong Kong. Isang malakas na sunog ang sumiklab sa mataas na gusali, kumitil ng maraming buhay at nag-iwan ng trahedya sa libo-libong tao. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang tumunog sa mga balita. Si Rodora Alcaraz, isang bagong dating OFW mula Pilipinas. Isang babae na naglakbay para magsikap at tumulong sa pamilya sa bahay. Ngunit sa araw na yon, naging tunay na bayani siya. Sa loob ng apartment, mag-isa niyang hinarap ang makapal na usok at apoy. Habang may hawak na 3 buwang sanggol, anak ng kanyang employer. Sa halip na isipin ang sarili, niyakap niya ang sanggol at binalutan ng basang kumot. Tinalikod ang sariling takot at naghintay na may dumating upang sila'y iligtas. At nang dumating ang bumbero, buo pa rin ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ligtas. Buhay. Kasama rin ang ina ng sanggol. Ang kabayanihan ni Rodora ay agad na nagbigay inspirasyon sa buong Filipino community sa Hong Kong at sa Pilipinas. Hindi lang ito kwento ng tapang, ito ay kwento ng malasakit, empatya at tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ipinakita niya na kahit malayo sa sariling bayan, kaya nating magsakripisyo para sa buhay ng iba. Si Rodora Alcaraz, OFW Pilipina at bayani, nagpapaalala sa atin, sa gitna ng takot at unos, may liwanag, may tapang at may pagmamahal na hindi matitinag. Saludo kami sa iyo, Rodora. Salamat sa pagpapaalala na ang pagiging Pilipino ay higit pa sa wika at lahi. Ito ay malasakit, kabayanihan at pusong handang tumulong kahit sa panganib. Sa bawat Pilipino na narito at nasa malayo, sa bawat OFW na nagsusumikap sa ibang bansa, tandaan natin, ang kabayanihan ay nasa puso. At bawat maliit na aksyon ay pwedeng magligtas ng buhay at magbigay pag-asa. Rodora Alcaraz, isang pangalan, isang kwento, isang bayani. Sa gitna ng dilim, may liwanag na hindi mawawala. Liwanag ng puso ng Pilipino.